Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading weekly gabay tarot tayo guys. This is from August 24 to 30, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance. Huling linggo na tayo ng Agosto. Capricorn, kamusta? Ano nga asahan nyo? This week, any message po? Guidance. Di ba ako nagtatanong? May tumalon. The Lovers. Gusto na yun. Okay na to, tapos na. Tinapos na tayo, The Lovers. Yes, love, love, love. Love lang, ha? Pero regardless sa magme-mention ni Moonchild na zodiac sign, energy ni Gemini. Okay, Gemini is in the third house. Third house is about communication. And actually, marahil kailangan na nating mabanggit ito. Kaya siya unang bumagsak. Meron tayong darating na lunar eclipse and it's in the sign of Pisces. Regardless sa zodiac sign, ha? Pisces is in your third house. Again, the Lovers, sign of Gemini, it's in the third house. So, communication is the key. Ang linggong ito ng sinasamahan at mapapaangat yung compassionate heart, yung love. Okay? Or, kita nyo, dyan pa lang, daming sinabi ni Moonchild, no? Merong information, balita, kahit over the net, kasi energy ni third house po, it's about technology, social media. So, may balita, impormasyon na parating, kahit sa simpleng conversation, hi and hello, and andyan yung pwedeng merong ma-reveal sa inyo. It could be positive or not so positive, I will be honest, since full moon po itong darating na eclipse, full moon lunar eclipse in your third house. Pero dyan pa lang, ano man ang ihain ng universe sa inyo, Capricorn? Love. Love, love, love. Gamitin niyo lang yung mga puso niyong maunawain, puso niyong mapagbigay, puso niyong mapag-intindi, yung compassionate heart na meron kayo. Okay? Ano man yan, ang pwede niyong marinig. Kasi maring hindi rin nyo to may iwasan or hindi kayo makakailag. Eto na, ika-clarify pa natin ha. Capricorn, bakit ito yung bumagsak? Ano nga asahan nyo ngayong linggo? Any guidance po? Message. 5 of Wands. 5 of Wands. The Hierophant. Okay, siguro ito kailangan kong mabanggit for those couples in a relationship na merong travel, meron ba kayo? Especially near water, kasi Pisces, yung eclipse na to, Pisces lunar eclipse to guys, so water. Okay? I feel communication. Kasi maring meron kayong unexpected ganap dyan at baka magtalo kayo out of the blue, hindi kayo magkaunawaan, or hindi man kailangan laliman yun, may ilang unexpected, wala naman talaga tayong control sa kung ano man yung pwede ihain ng taas ng universe. Meron lang ako nakikita parang conflict parang may mag-iinit ang ulo, or may tension. Unahin na natin ha. Tayo po yung general message. So, depende ito. Just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Pero for couples, ganun yung nakikita ko na kung kakayanin nyo munang pumirmi sa inyong mga tahanan, okay? Hanggat kaya. Full moon po kasi, full moon. Oo, it's about endings for new beginnings. Connected yan sa travel, especially short distance travel, short trips. Lalo pa kung pupuntahan nyo ay near water. Hindi sa hindi magiging okay or if ever nakapagplano na kayo together, the lovers ay narito. Double, triple check everything, guys. Okay? May ilang unexpected lang na ganap dito kung saan baka kayo magtalo pa or may mga kaganapan sa paligid, reversal tayo na hindi nyo aasahan. So, very important ang mga eclipses, guys. Very powerful din sila. So, take it easy kung kailangan nyo muna. Dito muna tayo since maulan ngayon. Focus muna kayo sa inyong dalawa, okay? Quality time dito kayo,
Saan yan? Sa pagiging traditional, conservative yung approach. Pahinga muna, lalo I feel sa mga Capricorn right now, medyo draining yung energy, the Ace of Wands. Parang ang dami yung ginagawa or ang daming tumatakbo sa inyong mga isipan, so kakalmahan. So kung hindi yun mag-connect guys, pwede rin naman pagdating sa inyong mga work. Okay, sa ilang pang-araw-araw din na trabaho, pagdating sa inyong mga passion, may ilang kaganapan at work na maaaring may out of the blue, may aberya. Okay, or may kaganapan na hindi nyo asahan, mali pala, or hindi nyo nakita yung kabuuan ng larawan. So, anong kailangan? Communication. As I've mentioned, sabi nga nila, if ever mag-resonate po agad yung mga messages, ang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Kasi meron lang po akong misunderstanding, miscommunication, or even minsan tension talaga na pwedeng umangat. Na aking uulitin, communicate. Ayan. Ito, bunot na lang tayo. 6 of Cups. Wheel of Fortune. Ang ganda naman. Oo. Marahil kasi nga, ang mga situation, minsan nakaka-confuse or may ilang assumption sa paligid ha. So kung medyo, kahit sa simpleng information na pumasok sa inyo mga tainga, ayan. So lalo kung hindi madali or alam niyo sa sarili nyo na hindi totoo or meron kayong nabasa online na hindi nakaka-happy. So pasok lang sa isa, labas sa isa. Huwag niyong tambayan. Okay? Wala tayong control. Lagi niyong tatandaan na kayo mismo ay merong control paano ito pangahawakan. I-avoid niyo lang yung mga ilang negative energy. At kalmahan niyo ang inyong mga sarili. Okay? Kasi third house connected din sa thinking niyo. Kung paano kayo mag-isip, paano yung discernments, paano kayo umunawa. So dito tayo sa may love. Sa sarili nyo ha, una't huli, piliin ang mga sarili. At huwag magpapa-apekto hanggat kaya sa enerhiya ng iba. Kasi nakikita ko naman, yung kayo mismo dito, may pagkakalma lang. Kaya lang hindi natin maiwasan yung mga kaganapan sa paligid na kung saan nagkakaroon tayo ng pressure. Okay, so take it easy. Take everything one day, one step at a time. If ever maraming kaganapan na hindi parang pakiramdam nyo, hindi umaayon ng mga sitwasyon this week. Kaya naman, pinapaalalahanan din kayo ng mana, ha? Sabi ko nga, kung may chance naman na manatili kayo muna dito, parang ako lang ata mag-iiwan ng advice na ganito. Manatili kayo kahit ngayong linggo, especially end of this month. Kung may chance naman na manatili sa inyong mga comfort zone, sa inyong mga safe zone, gawin yun. Okay, take care of your health, your mental health, especially kasi si third house again is about your thinking, yung thoughts mo. So, hindi isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero matuto rin tayong, so reversal ha, matuto tayong makinig, matuto tayong umunawa. At kakalmahan ng mga situation. Huwag kayong magpapadala, lalo kung love nyo. The lovers kasi narito mahirap hindi maapektuhan. Kalma, hinga, pahinga. Ito yung umaangat na guidance advice, messages na marahil kailangan nyong marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Capricorn.